Magandang umaga po sa ating lahat. Update tayo sa binabantayan nating Tropical Depression Krising dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Krising ay huling namataan sa layong 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Ito ay may taglay pa rin na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So mamaya papakita po natin yung track netong si Bagyong Krising. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral o yung paghila neto ng ni Bagyong Krising ng southwest monsoon, kaya malaking bahagi ng western section ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan mamaya at sa mga susunod na araw. So ano po ba inaasahan natin na track neto si Bagyong Krising? So si Krising, inaasahan natin magi-intensify ito into a tropical storm category ngayong araw. At base dito sa ating track, at 2 a.m. ng July 18, 2025, nasa layong 365 kilometers east na siya ng Birac, Catanduanes. Para naman sa ating 48-hour forecast, July 19, 2025, which is Saturday, kung makikita natin, nag-intensify ito into a severe tropical storm category at possible ito tomorrow afternoon or evening. At bahagyang nag-southward itong track netong si Bagyong Krising, kaya malaki na ang tsansa ng landfall scenario over mainland Cagayan tomorrow evening or Saturday, July 19. So pagdating naman ng 72-hour forecast natin, July 20, 2025, which is Sunday, nasa labas na to ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan severe tropical storm pa rin ang kanyang category at ito'y mataan sa layong 285 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Pagdating naman ng 96-hour forecast natin, July 21, 2025, nasa labas na to ng pa rin ng Philippine Area of Responsibility, layong 495 kilometers west ng Calayan, Cagayan. At ito, kung makikita natin, isa na siyang typhoon category. Pero wala na, possible po, wala naman na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. So dahil dito sa bagyong si Krising, nagdagdag na tayo ng mga tropical cyclone wind signal number 1 at una na dito sa may Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, pati na rin ng Apayao. So inaasahan natin, habang papalapit po ng kalupaan itong si Bagyong Krising, ay tataas din po ang mga possible nating magkaroon ng mga tropical cyclone wind signal at ang pinakamataas natin possible nating itaas ay tropical cyclone wind signal number 3. So para naman sa ating weather advisory na nilabas natin kaninang 5 a.m. today, July 17, kung makikita natin, meron po rin epekto itong bagyong si Krising, pati na rin itong southwest monsoon natin. Dito sa eastern section ng ating bansa, ang makakaapekto dito ay itong si Bagyong Krising at pagdating dito sa western section ng bansa natin, ay ito naman ay makakaapekto ang southwest monsoon. At kung makikita din natin dito sa ating mapa ng weather advisory for today, 100 to 200 millimeters of rain ang inaasahan dito sa may Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. At sa mga color yellow po natin nakikita, 50 to 100 millimeters of rain naman ang ating inaasahan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, para sa mga banta na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bukas, inaasahan natin, pagdating po ng paglapit neto ni Krising sa ating kalupaan, kung makikita natin, dumami yung color orange dito sa may northern Luzon at dulot ito nung paglapit nga ni Krising sa ating kalupaan. At inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain dito sa Isabela, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Kung makikita din natin, may mga 100 to 200 millimeters of rain naman tayo, dulot ito ng southwest monsoon sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Makikita din natin sa ating mapa, buong Luzon na ang makakaranas ng mga significant rainfall at possible combined effect na ito na itong bagyong si Krising at ang southwest monsoon.
Para naman sa Saturday, naasahan natin 100 to 200 millimeters of rain pa rin dito sa may ilang bahagi ng Northern Luzon at pagdating na rin dito sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Zambales, Bataan, dulot pa rin ito na itong southwest monsoon. Dito sa taas ay dulot na itong si Bagyong si Krising. Occidental Mindoro at Antique, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Kung makikita din natin, nabawasan na yung mga areas na meron tayong significant rainfall. Wala na tayo dito sa eastern section ng Luzon, pati ng Visayas, dulot na rin sa pagkilos netong si Bagyong Krising. Ano po ba inaasahan nating hangin? Dulot na itong si Bagyong Krising. Today, inaasahan natin, may mga bugso tayo ng mga paghangin dito sa Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Bukas naman, inaasahan din natin dito ang sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. By Saturday, July 19, may mga lakas na hangin pa rin tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So kanina 2 a.m. naglabas tayo ng storm surge warning number 1 para dulot nito si Bagyong Krising at inaasahan natin yung 1 to 2 meters dito sa may Cagayan at Isabela. At inaasahan din natin sa paglapit nitong si Bagyong Krising sa kalupaan natin, dadami pa po yung mga meron tayong storm surge warning. So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na sa mga malalapit sa coastal areas. At yan po muna yung update natin para sa bagyo nating binabantayan na si Krising. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayo.